Nagbabalik ng news datwa sa ating pagbabalik tanaw sa mga balita na recover po ng pamahalaan ang ilang tagong yaman ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa ibang bansa. Ayon po kay Presidential Commission on Good Government Chairman Andres Bautista, nasa 25 milyong dolyar o 1.3 billion pesos ang nakuha mula sa bank account ng dating Pangulo sa Swiss Bank. Narito ang report ni Sam Ramirez. Narimit ng Philippine Commission on Good Governance ang huling bahagi ng tagong yaman ng pamilya Marcos mula sa kanilang mga Swiss bank accounts. Mahigit sa 29 million US dollars o katumbas ng 1.3 billion pesos ang naipasok ng PCGG sa National Treasury noong ika-5 at ika-10 ng Pebrero nitong taon. Maliban dito, natunton din ng PCGG ang 4 sa may higit kumulang 140 highly valuable paintings na pagmamay-ari ng pamilya Marcos. Meron din 3 painting na na-seize kay Ms. Bautista na under the custody now of the New York authorities. Kaya nga magkakaroon ng interpleader action to determine who is the owner of this. Similar to what transpired in Singapore. 3 dito ay nasa kustodiyan ng New York District Attorney's Office sa Estados Unidos. Ang isang painting naman ay naibenta sa isang pribadong individual sa halagang 43 million US dollars. Patuloy naman ang pagsisikap ng komisyon na magsagawa ng mga tamang legal measures upang maibalik ang mga ito sa Pilipinas. We're at that particular point where the New York authorities, they're looking to file an interpleader maybe this week or next week. That's the current status. Ang interpleader ay isang civil procedure kung saan bibigyang notice ang lahat ng individual at grupo na may interes sa pinag-aagawang yaman at ang korte ang magdedesisyon kung sino ang nararapat na nagmamay-ari nito. Sa loob ng halos 28 taon na recover ng PCGG ang may mahigit sa 167 bilyong pisong halaga ng tagong yaman ng pamilya Marcos. Ngunit aminado si PCGG Chair Bautista na hindi naging madali ito. Dagdag pa niya marami pa ang dapat trabahuin. Nananatiling hamon din sa komisyon ang justice system ng bansa. Pero kasi talaga mahirap eh. Alam mo naman dito sa atin, lalo I think ang malaking challenge is yung justice system natin. Dahil ang tagal ng mga kaso. Alam mo, ang daming kaso ng PCGG, siguro average age nila 25 years. At ito, mga nasa Sandigan Bayan, nasa Supreme Court, parang nabuburo dyan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.